Iilang mga PBA undrafted rookie sa PBA Draft Season 15 na posible pa palang makapasok sa PBA dahil meron palang mga PBA teams ang naghahanap ng ilang players na pwede nilang panghalili sa mga players na posibleng umalis sa kanila o yung mga players na posible ding maging karelibo sa back or front court. At again, depende po ito sa mga pangangailangan ng roster. Sa ngayon, merong 5 teams na naghahanap ng mga wing, guards, PF or big man at subukan nating maghanap ng mga rookies na pwede pang magamit na siyang sinayang sa PBA Draft. Tara! Para sa akin at sa lahat ng taga-subaybay ng NCAA, ang 6'2 guard na si Ato Barba ang pinakasinayang nila sa PBA Draft. Kabador yan ng LPU. Grabe yung hustle at shooting niya. Kapag nakita nyo yung kanyang highlights, para siyang si Adrian Nocom ang laro. Sana kahit sa second round man lang, kinuha nila to. Sayang din kasi yung galawan niya, alam mo na may bubuga talaga pagdating sa ball handling. Kundi lang loaded ang rain or shine, bagay to sa kanila. Masipag na bata, may work ethic, at bagay na bagay sa fast pace na pinatatakbo nila. Isa ito sa magiging guards ng Ross na dominant tapos mataas pang percentage sa 2-point field. Tsaka ang dami nang hihinayang nung nalaman ng mga taga-LPU na wala siya kahit sa 4th round man lang. Sa nakikita ko kasi parang ang buong PBA punong-puno na ng guards. Ang salat sa PBA ngayon ay big man. Kaya nga nagtsatsaga sila kay Chu kahit hilaw pa kasi wala namang ibang big man na matangkad ang pwedeng pagpilian. At eksakto, yun din ang kailangan ng Ross, ang big man. Kaya si Ato Barba ay pwede pang makapasok sa PBA in case na kailangan ng Blackwater ng legit rising star na guard. Pangalawa itong si Jake Gaspay, 6'4 SF na naging notable dahil sa kanyang monster double-double 35 points, 13 rebounds sa field basket. Napaka-athletic niya, yung drive niya unstoppable, di takot sa banggaan. Mataas ang shooting percentage beyond the arc at para sa akin bagay ito sa TNT. Para sa akin, kapag kinuha nila to, para na rin silang kumuha ng isa pang ray ng batak sa draft. Versatile siya, madaling maka-adapt sa system, kailangan lang niya ng good positioning at mahaba-habang playing time. Sayang na sayang to si Jake Gaspay. Sa palagay ko ang galawan niya, pang pro na talaga. Pangatlo si Aaron Flowers, 6'4 guard athletic at specialty niya ang jumpers. May passing skills at mataas ang kumpiyansa. Kapag nakita mong highlights niya, para kang nanonood ng highlights na kabataan ni Vic Manuel. Sana kinuha na lang to ng Magnolia. Tsaka consistent din ito si Flowers. Kapag fan ka ng Adamson, siguradong alam mo kung gaano kasipag sa rebounds ang batang to na sinasabi nga nila na kumakain daw ng kamao dahil sa kanyang power play tapos may jumpers. Pwedeng-pwede na to sa PBA Pang-apat si Ashon Andrews, isang athletic guard na may height na 6'4". Siguro sa lahat-lahat na nagpa-draft, ito si Andrews ang pinakamay mataas ang shooting rate, averaging 45% 3-point line plus yung athleticism niya na para siyang si Japet Aguilar na mas pinabata version. Kaibahan lang nila, mas shooter talaga to si Andrews, mataas tumalon at sobrang lalim ng mga hugot niya under the basket. Meron siyang similarity sa galawan ni Mikey Williams, kuha ko sa Converge. Sana, kinuha nila to sa second round, ibang klase yung capabilities niya. Take note, Phil-am yan kaya nga nagtataka kung bakit di siya kinuha. Di ba mahilig naman sa Phil-ams ang PBA? Tsaka si Andrews, kapag nakapasok to, may bubuga talaga. Big impact sana ang kaya niya ibigay sa team, tsaka oversized guard to, mabilis at ibang klase din ng hustle. Sayang talaga. Panglima si Vincent Greg Cunanan. Siya yung masasabi ko na literal na Ryota ng LPU. Sobrang bilis, maayos sa playmaking. Kahit si Kai Soto, alam niyang bagay na yan. Dati silang nagkasama sa isang friendly match. Kapitan siya ng LPU. At sa LPU, maraming magagaling na guards. Sayang at para sa ilang PBA teams, undersized lang daw siya sa height na 5'10". Kulang sa shooting. Bukod sa 5 nabanggit natin, ilan sa mga dapat ding kinuha sana ay ang 6'7 na si Jerick Villanueva, 6'4 na si Jesus Strait, 6'5 Alan Beltran, 6'5 Samuel Peralta, 6'5 Paulo Quiminales, 5'8 na si Archie Yu, 6'6 na si Christian Hernandez at si Ivan Santos na isang 6'7 big man na pwede naman nilang subukan sana pero di bali na. Nandiyan naman ang MPBL para sa kanila at dahil di sila na-draft, kaya nasa UFA list na sila at pwede namang makapaglaro sa kahit saang team o ibang liga. Sila lang naman ang biktima ng masikip na PBA. Pero kayo mga quiz, sino-sino para sa inyong mga dapat kinuha sa PBA draft?